Okay guys, napanood ko na 'tong video actually nung minsan or kanina lang, tungkol 'to sa Off the Record. Actually basugid niyo akong taga-subaybay niyan. Napanood ko yung mga kwento ng buhay tulad ang favorite ko dito kasi sa Off the Record na dito yung mga videos diyan is mostly yung mga nalulung sa sugal, mga nasirang buhay pero nakabangon ulit. Pero I came across with this interesting video na 'tong Vowsy, unfair ba? Ano ba yung nakatagong epekto ng baga? So, pinanood ko tong video na to at nakita ko yung mga comment section. And sadly, unlike sa Jollibee paper bag story na magmumura ako, hindi ako magmumura. Hindi ako magmumura. I would not curse. I'm just going to put my opinions here. Hindi man ako abogado. In fact, I study government here sa US. Kasi dito sa high school kasi dito, mayroon kaming government studies. At maybe it might be similar. Might be similar sa mga opinion ko. Might be similar. Pero nagbasa rin ako ng itong binasa ko dito ng Vowsy na to eh. Talagang try kong intindihin. So, let me try my best. I-correct nyo ako kung may mga mali akong sinabi, i-correct nyo ako. Kasi, hindi ko maiwasan maging bobo or 80-80. 80-80. Ob-ob, ganon. Nabasa ko tong Vowsy law. Medyo luma na tong batas na to. Yes, medyo luma na. May mga batas na medyo luma na merong to the point na nagmo-modernize yung society natin. May flaws na yan eh. May mga logic na hindi na gagana eh. Like, something like that. Na kailang i-amend yan. Pero tong Vowsy seems, napanood ko to. Gusto kong mag-comment sa mga comment section dito. Sobrang unfair ng batas yan. Wala bang amenda. Well, let me tell you this. Hindi unfair yung batas na yan. Mabuti yung batas na yan, to be honest eh. Sasaktan mo na ba yung asawa mo? Oh, dito ako magmumura ng konti. Tangina, sasaktan mo ang asawa mo. Dapat may batasan. Kahit saang panig ng mundo. Dito nga sa, pasalamat kayo, Pilipinas pa lang yan. Dito nga sa US. May mga states na stricto sila pagdating sa physical violence. May mga 50 states dito, may higpit yan eh. Oh. Pwede kang makulong. Or kung talagang may ginawa yung asawa mo, yung misis mo ng lalaki. Kasi I think yung kay dito eh. May mga comment section na ito, unfair sa lalaki ang Vowsy kasi marami rin matitinong lalaki kagaya ko. Well, great job. Matino ka. I like the way na you declare yourself as matinong lalaki. Yes, maraming matitinong lalaki dyan. Exactly. Pero, okay, let's just say unfair yung batas, pero may flaws talaga mga batas. It can have a lot of loopholes and remedies to it. So, deal with it. Tumagsabing, buisit yung Vowsy law na yan. Hindi buisit. Kung babae ka, hindi mo masasabi mo na yun kasi hindi ka babae. Hindi ako babae eh. In fact, lalaki ako. I'm a feminist. Pero, tawag dito? Agree ako sa Vowsy law. Kahit saan naman panig ng mundo, may Vowsy law eh. Come on, man. Hindi pwedeng i-abolish yan. Ang violence against women and children is not only a national law, hindi lang Republic Act yan, kundi nakasaad din yan sa international law, sa international declaration, sa human rights yan eh. International human rights. Kung ano yung batas ng isang bansa, kailangan dapat naka-align din sa Declaration of Human Rights ng international law. I'm not a lawyer, but basic, nag-aral naman kami ng history dito sa Amerika. Sasabihin nila, kailangan mag-adhere ka sa democracy, mag-adhere ka sa human rights. Kailangan mo sumunod whether you like it or not. Kasi may international law tayo eh.
Ganun yan eh. Dahil sa feminismo na yan, kaya maging unfair ang batas sa lalaki, naging pabor sa babae. Well, I disagree. Hindi unfair ang batas. Ang problema lang, bakit unfair ang batas, hindi yung content mismo, hindi yung context ng batas, kundi nag-i-enforce ng batas. Kason mo yung lalaki, nakaliwa pa sa tingin ko masuhulan. Ito, is interesting tong comment na to. Kung ikaw naman bantanga, alam mong nangaliwa yung asawa mo, bakit mo sasaktan pa? Siyempre, ikaw mababaliktad ka dyan eh. Masasabi mo lang unfair yung batas kasi sinaktan mo yung asawa mo. Oh. Kung hindi mo sana sinaktan yung asawa mo, binigyan mo ng, binuhos mo na yung energy mo sa picturean, maghanap ng ebidensya, pumunta sa pulis. So, pumunta kay Tulfo, men. Kaya nga may Rafi Tulfo in action tayo eh. May mga public services tayo para doon mo ireklamo. Huwag yung ilagay sa kamay mo ang batas. Oh. Nibigyan ko lang kayo ng payo dito. Inter makes me hear other side. He seems like someone who's the reason why vows exist. Tama. Kung talagang sasaktan mo yung asawa mo, mapapaliktad ka talaga. Come on, man. Example, pinatay niya yung ikaw. Yung tao, pinatay niya yung kapatid mo. Papatay mo naman ang kapatid mo. Talagang, ito ang mali ang mindset natin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Tagalin natin yung mindset na yun kasi, come on man, we're not in Hammurabi era na yun. Nasa modern era na tayo. Meron naman tayong batas, meron naman tayong international law, may human rights naman tayo, may constitution na tayo. We're in a civilized democracy. Or I can say, civilized republic. Ibig sabihin, may batas tayo, may proseso, may solusyon. Hindi yung you will make your law into your hands. Barbaric yun, uncivilized yun. We need to learn how to be civilized, man. Hindi ito porket nangaliwa yung misis mo, sasaktan mo na. Come on, man. This is not the time of Jesus. Hindi naman yung stone to death. Wala naman tayong Sharia law. Unless kung Muslim ka, may Sharia law, sige, saktan mo yung asawa mo. Pero kung Kristiyano ka, kung tulad kang Kristiyano, Katoliko ka, or anumang Christian denomination mo, may isa lang Biblia natin eh. Basahin mo kung pwede bang saktan ng asawa ko pag nakaliwa. Magbigay ka ng Bible verse. Ito eh, ang pinaglalaban ko lang dito, alam ko, I hear out many men or mga mister dyan na unfair ang batas. I know. Pero nagiging unfair lang ang batas dahil sinasaktan nyo yung asawa nyo pag nahuli nung nangaliwa. Kung yung pananakit nyo, binuhos nyo sa energy nyong mangalap ng ebidensya, mangalap ng testigo kung meron man, at kung napakatapos mo mangalap, kung pagkatapos mag-resource, punta ka sa police, punta ka sa prosecutor's office, sa city hall, or kung pwede kay Senator Rafi, maputulungan ka pa niya. Kasi, alam mo, si Senator Rafi is an admirable man na tutulungan ka niya talaga eh. Tutulungan ka naman eh. Bakit ka pa mananakit? Oh. Sir, sa state ng guest is corruption agad. Sir, kahit sa US lang ang statement ng babae, hindi corruption ang dahilan yan. Tama naman. Kahit dito sa US, kahit saang state pa yan, kahit saang 50 state o US territory, Marianas, Guam, Puerto Rico, may mga vowsy laws yan. Alam mo kung ba, kahit sa Europa, kahit sa Europe, kahit sa papunta, Russia, Ukraine, Belarus, merong vowsy law din dyan. Bawal kang manakit dyan. Alam mo kung bakit part yan ng international human rights law. Na bawal kang manakit. Civilized society tayo, may batas tayo. Alam sasabihin nyo, papel lang yan batas. Yes, papel lang yung batas. Pero yung batas, binibigyan tayo ng protection at proseso. Hindi na tayo sa panahon ni Hammurabi na batas sa mata sa mata, ngipin sa ngipin. Inulit ko. May constitution tayo. May batas tayo, may penal code tayo, may huwes tayo, may judge tayo, may police, may law enforcement agency tayo. Pwede naman tayo magreklamo. We should
take the fuck off na alisin sa ating fucking mind na ano ang ginawa mo, gagawin ko rin. No, that's barbaric. We're not in ancient times already. We're in a modern republic. Anong ibig sabihin ng modernong republika? May batas tayo. May estado tayo, may gobyerno tayo na pwede mong lapitan. Bakit may DSWD? Bakit may police office? May police station? Bakit may Raffin Tulfo in action? Kasi doon ka lumapit. Doon ka lumapit, boy! Just because it's from the US doesn't mean it's right. Tama. US lawmakers themselves answers that they have a flawed system. Speaking of which, yes, may flawed system din ang mga US, especially ang mga Republican. Yung mga Democrat, meron din. Yung mga Democrat at Republican, meron din flaw ang sistema nila. Just like yung Big Beautiful Bill ni Trump, na may flaw din yun kasi maraming matadama yung Medicaid. Come on. Pero hindi, yun ang example ng flaw. May flaws din ang batas. Oh. May flaws din ang mga Republicans at Democrats dito sa Amerika, yung mga lawmakers dito sa Amerika, may flaw din. Pero, in fairness, kahit may flaw, pwede pa rin maremedyo yan. Kaya nga marami tayong batas, hindi lang iisang batas eh. Oh. Sir, madalas na pinapanigan ng salita ng babae kaysa lalaki, hindi Pilipinas in the whole. Yes, that's correct. Pwede na lang sa Muslim countries, like Afghanistan and Iran. Doon talaga fair sila, pero hindi din maganda yung sa kanila eh. Kasi Muslim sila eh. Oh. Pero I'm not picking Muslims here. I'm just stating the facts eh. Kasal ba kayo? I think walang problema sa vowsy. Ang kulang sa'yo, kuya, hindi ka umapela. Ang hina naman ng layer mo. Hindi din narinig yung side ni partner mo. Well, speaking of which ng appeal, may appeal, tama. Thank you for reminding this comment. May appeal talaga. Mr. Brad, kung talagang sa tingin mo hindi patas yung kontra, pwede ka mang apela kahit nga may court of appeals tayo eh. May court of appeals tayo, pwede kang umapela eh. Oh. Pwede kang umapela. Ang kaso, pwede kang umapelain para i-review ulit. Kaya may appeal and review. Parang yung impeachment ni Sara, ina-apela yan, nire-review. Oh. So, kinoment ko yung mga comment, pero ako magbibigay ako ng comment dito. Number 1 comment, maganda ang vowsy. Kaya tinawag na violence against women and children kasi, what if there's child abuse? Siyempre, invoke a vowsy. Paano kung nananakit yung babae, sinasaktan? Na wala naman kasalanan, ha? Walang kasalanan. Vowsy. Number 2, instead, talagang mavavowsy kapag nananakit ka. Pwede ka mavowsy dyan, kahit naman dito sa Amerika eh. Number 3, wag tayo muna tayo sa number 3. Kaya lesson learned to sa mga mister dyan. Bago kayo pag nahulin yung nangaliwang asawa nyo, pakiusap lang, huwag nyo saktan. May kasabihan, when emotion is high, intelligence is low. Kung ang emosyon ay pinapairal, ang kabobohan umiiral. Tama, masakit pakinggan. Pero you need to accept it. Kung talagang masakit pakinggan, pero you need to accept it. Yung reality eh. Oh. Kaya, wag mong, para hindi na maulit yung quote na yun, yung when intelligence is high, when emotions is high, intelligence is low, instead of using your energy, nasaktan mo yung asawa mo, mangalap ka ng ebidensya. You confront her calmly. Mangalap ka ng ebidensya like her phone, tignan mo kung may ma-picture siya ng lalaki, or magtanong ka sa mga kamag-anak kung na-witness nila. Tapos, kung kasal kayo, bring your marriage certificate, pumunta kayo sa police, or kay Senator Raffy Tulfo. Mas maganda kay Tulfo. Mas maganda kay Tulfo, matutulungan kanya kasi meron siyang si Attorney Garrett Tungol. Shout out sa'yo, Senator Raffy. Third, sana manintindi ng lalaki na hindi tubungan ng feminism.
Alam mo kung bakit may feminism? Because of women inequality. Matagal na yung feminism, hindi lang trend. Akala nyo ba ang feminism bagong trend lang yan? Kahit dito sa Amerika, during the Civil Rights Movement, kahit panahon pa ni Martin Luther King Jr., may feminism na eh. During the Civil Rights Movement noong 1960s eh. May feminist movement na eh. Alongside with the Chicano movement, Black Rights Movement, o Civil Rights Movement, meron ng feminism. Matagal na ang feminism. Long time ago, hindi wag nung sabihin trend lang yan. Nagiging trend ulit. Let's just say, sabi natin totoo. Oh. Pero ang main point ko dito, inuulit ko, main point ko dito, wag nung saktan yung misis nyo. Pag nahuli nung nangaliwa, picturein nyo kung kan. Alam ko masakit sa inyo eh. Alam ko nafe-feel ko kayo masakit yan. Pero picturein, kaysa naman yung ikaw pa yung mahabla, ikaw pa yung mabaliktad. Think twicely. Think twicely, man. Maging logical ka, hindi na, may batas tayo. Isipin mo, may batas tayo. Huwag kang barbaric. Oh, hindi kita, sinisermonan lang kita, Brad, para mapasay kabubuti mo. Kasi, tao din ako, may pakialam din ako. Siyempre, nilikha tayo ng may kapal para walang ibang tutulong sa tao kundi ang kapwa-tao. Kaya, tinutulungan kita, ina-advise lang kita. Una, pag nahuli mo yung asawa mo, na nangaliwa, yung misis mo, mangalap ka ng ebidensya, komprontahin mo, pero wag mong saktan. Isipin mo ang intelligence mo, katalinuhan mo, utak mo, kaysa yung emosyon mo. Kasi yung emosyon mo, pwede ikababagsak mo yan eh. Oh. Kunting mura mo lang sa isang tao, cyber libel ka, pwede yun. When intelligence is low, emotions are high. Or when emotions is high, intelligence is low. Huwag mo ipaira yung emosyon mo. Ang gawin mo, ano ang gagawin mo? Mangalap ka ng ebidensya na nangaliwa siya. Second, kung may witness, pwede mong kausapin, makiusap ka na mag-witness para sa iyo. O, syempre mag-agree yan. O, third, kung married kayo, kumuha ka ng marriage certificate. Kung married kayo, pwede naman kapag married kayo, pwede yan eh. Adultery, concubinage, o. Third, pumunta ka sa police station. Or, kung gusto mo, pumunta ka sa Rafi Tulfo para magreklamo. Ganun lang yun. Kaya Brad, ang advice ko lang, huwag kang manakit. Magreklamo ka. Use legal remedies, not your own remedies. So, one love, goodbye.